Mga kaparokya, ito ang dahilan kung bakit para sa akin ay maganda nga po na may sariling TV stations ang Eat Bulaga. At kanina nga po sa number of ads na isinagawa po natin ay panalo po ang lumabas sa commercial load ng pananghaliang programa ng Iconic Trio. At sa unang pagkakataon mga kaparokya, sa pinandak nga po nating online viewership ay ngayon lamang po nangyari. Sa Eat Bulaga ang isinagawa po nating online viewership para sa kanilang main YouTube channel. Pero bago natin talakayin yan mga kaparokya, kung bago lamang po kayo sa aking channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content, ay makikiusap po ako sa inyo na pakasubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na rin ang sa gayon ay mas lumami pa po ang makapanood ng mga ina-upload po natin video araw-araw. Maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. At huwag niyo pong kalimutan mga kaparokya na paki-follow po ang aking TikTok account named Kaparokya TV and of course mga kaparokya ang aking Facebook page named Mega TV. So ngayon pa lang po ay pinapasalamatan ko na po kayo mga kaparokya. So yun nga po mga kaparokya, kanina po ay live nga po ang episode ng dalawang noontime program at kanina i-present nga po ang unkabogable star Vice Ganda at absent naman po ang Diyosa ng Madlang People na si Ann Cortez. Samantala sa Eat Bulaga mga kaparokya, ang absent po ay si Bossing Vic Soto, si Wally Bayola, and of course si Ryan Agoncillo. At meron niya pong nagbabalik mga kaparokya, yan po ay walang iba kundi si Paulo Ballesteros na kung saan ay 3 linggo nga pong nawala po ito sa pananghaliang programa ng mga legit Dabarkad. So, huwag na po natin patagalin mga kaparokya, tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime shows. Para sa Eat Bulaga under TVJ Facebook page na may 4.1 million followers at sa It's Showtime na may 20 million followers. So ngayon po mga kaparokya ay both noontime show live po ang kanilang episode at present nga po ang unkabogable star Vice Ganda, absent naman po si Ann Cortez. Samantala sa Eat Bulaga ay absent si Ryan Agoncillo, si Bossing Vic Soto at Wally Bayola. At kanina nga po nasa Sugod Mall mga kapatid si Ice Sigera, si Ian Red at Jose Manalo. So para po sa Showtime, sila po ay may segment na tawag ng tanghalan, samantalang ang Eat Bulaga naman po sila ay may segment na Gimme 5. So dito makita po natin mga kaparokya na ang It's Showtime po ay may 1,400 viewers, samantalang ang Eat Bulaga po ay may 2,400 live viewers. So again, sa oras na 2:05 PM ang It's Showtime ay may 1,400 viewers, samantalang ang Eat Bulaga ay may 2,400 live viewers. So dito makita po natin na ang pagitan po ng dalawang noontime shows ay 1,000 views pabor po yan sa Eat Bulaga. So magawi tayo sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime shows. Unahin natin mga kaparokya ang It's Showtime under GMA Network YouTube channel na may 41.1 million subscribers. At sa Eat Bulaga naman po under TV5 YouTube channel may 2.77 million subscribers. So sa oras na 2:06 PM ang It's Showtime under GMA Network, sila po ay may 32,000 viewers. Ang Eat Bulaga naman po under TV5 YouTube channel, sila ay may 14,000 viewers. So again, sa oras na 2:06 PM ang It's Showtime under GMA Network, sila po ay may 32,000 viewers at ang Eat Bulaga under TV5 ay may 14,000 viewers. So dito makita po natin ang pagitan ng dalawang TV network ay 18,000 views at pabor po yan para sa GMA Network. So magawi tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime shows para po sa It's Showtime under ABS-CBN It's Showtime na may 2.79 million subscribers at sa Eat Bulaga naman po mga kaparokya under Eat Bulaga TVJ YouTube channel na may 1.82 million subscribers.
Sa oras na 2:07 PM ang It's Showtime, sila po ay mayroong 65,000 viewers. At para naman po sa Eat Bulaga, sila ay may 97,000 viewers. So again, sa oras na 2:07 PM ang It's Showtime, sila po ay may 65,000 viewers at para naman po sa Eat Bulaga, sila ay may 97,000 viewers. So ngayon lang po tayo nag-conduct ng views online ng Eat Bulaga na hindi nga po sila umabot ng 100,000 views for the first time mga kaparokya. Simula po na nag-conduct nga po tayo ng online viewership para sa Gimme 5. Ito po mga kaparokya, yung pag-conduct lamang po natin. Hindi po to yung total, yung all throughout na segment ng Gimme 5 dahil most likely ay tataas pa po ang views ng Eat Bulaga. Pero sa kinandak nga po natin ay ngayon lang po nangyari na hindi po umabot sa 100,000 or more than 100,000 views ang Eat Bulaga. So bali ang total na nakuha ng dalawang noontime shows para po sa Eat Showtime, sila po ay may 98,000 views at para sa Eat Bulaga ay 113,000 views. So sa Facebook Live, meron po ang Eat Showtime na 1,000 views, 2,000 views naman po sa Eat Bulaga. Sa TV Network YouTube channel, 32,000 sa GMA Network, 14,000 views naman po sa TV5 at sa main YouTube channel, 65,000 sa It's Showtime at 97,000 views naman po para sa Eat Bulaga. So again, 98,000 total views ang nakuha ng It's Showtime. 113,000 views naman po para sa Eat Bulaga. So dito mga kaparokya ay lamang ng 15,000 views ang Eat Bulaga against sa It's Showtime. Meaning mga kaparokya ay wagi ang pananghaliang programa ng mga legit Dabarkads ngayong araw ng Miyerkules kung saan live nga po ang episode ng dalawang noontime shows. So yan po ang lumalabas sa kanilang online viewership as of 2:10 PM. So tara ating alamin ang papremyong ibinahagi ng dalawang noontime shows and of course ang ads na lumabas sa Eat Bulaga. So mga kaparokya, yan nga po ang naging resulta ng kinandak nga po nating online viewership ng dalawang noontime shows na kung saan ay umabot lamang po ng 98,000 total views ang It's Showtime at 113,000 views naman po para sa Eat Bulaga. So dito ay 15,000 views lamang po ang inilamang ng Eat Bulaga sa katapat na programa nito na It's Showtime. At tulad nga po ng sinabi po natin sa kinandak nga po natin, ay ito po ang unang pagkakataon na nagsagawa nga po tayo ng online views para sa main YouTube channel ng Eat Bulaga na kung saan ay hindi nga po sila umabot ng 100,000 viewers na kung saan ay 97,000 views lamang po ang nakuha ng main YouTube channel ng Eat Bulaga. So for the first time mga kaparokya, since we started conducting online viewership, ito na po ang kauna-unahang pagkakataon na hindi nga po sila umabot ng 100,000 viewers. So again, disclaimer mga kaparokya, ito po ay sa main YouTube channel lamang po ng Eat Bulaga. At kanina ay overtime mga kaparokya ang Eat Bulaga na kung saan sa oras na 2:31 mga kaparokya ay mayroon po silang 101,000 views. Ito maganda mga kaparokya kapag may sarili kang TV stations dahil kahit overtime po ang iyong programa ay hindi po basta-basta puputulin. Kumbaga hindi po ikakat tulad nga po ng sa It's Showtime sa GMA na kapag umabot nga po ng 2:30, pag lumagpas nga po ng 2:30 ay wala pong pasintabi na pinuputol nga po ang live ng It's Showtime. So yan nga po ang mas maganda kung may sarili ka pong TV stations. Tulad nga po ng sa Eat Bulaga under TV5 TV Network. Samantala mga kaparokya, sa papremyong ibinahagi ng dalawang noontime shows ay mababa nga po ang naibahagi ng It's Showtime. Sapagkat kanina nga po ay nakapamahagi lamang po sila ng 35,000
pesos. Pero kung nasagot nga po yung pot money worth of 150,000 mga kaparokya, ay mataas po sana ang papremyong ibinigay ng It's Showtime. So dito sa Laro-Laro Pick ay 20,000 pesos. Ito po ay sa elimination round sapagkat hindi nga po nasagot ang tamang kasagutan sa tanong sa jackpot round. At sa tawag ng tanghalan, 15,000 pesos. 10,000 sa winner at 5,000 naman po para sa non-winner. Samantala mga parokya sa Itbulaga, sila po ay may total na 105,000 pesos. So mababa din po ang naipamahagi ng Itbulaga. So sa The Age is Right, 5,000. Sa Sugod Bahay ay 50,000 at sa Gimme 5 ay another 50,000 pesos. So hindi nga po nakuha ang jackpot sa nasabing segment na kung saan ay isa lamang po ang nasagot ng contestant, yung mga batang contestant na naglaro nga po sa jackpot round na kung saan ang equivalent nga po ay 20,000 pesos. So dito mga kaparokya ay nakakangat pa rin naman po ang Itbulaga. Subalit para sa akin ay mababa nga po ang papremyo ibinigay ng dalawang noontime program. So dito ay meron pong total of 140,000 pesos ang dalawang noontime shows. So in 3 days episode mga kaparokya, ang It's Showtime po ay may total na 150,000 pesos, 55,000 nung Lunes, 60,000 kahapon at 35,000 ngayong episode. Samantala sa Itbulaga mga kaparokya, sila po ay may total na 370,000 pesos. 105,000 ng Lunes, 160,000 kahapong episode at 105,000 pesos na naman ngayong araw po. So again, 370,000 para sa Itbulaga at 150,000 pesos naman po para sa It's Showtime. So magawi tayo sa advertisement na lumabas para sa Itbulaga. So ngayon mga kaparokya ay panalo nga po ang number of ads na lumabas sa Itbulaga sapagkat mataas ang naabot or nakuwang advertisement ng pananghaliang programa ng Iconic Trio. Hindi man po nito naabot yung pinakamataas na number of ads sa taong 2026 ay maituturing pa rin po na panalo ang lumabas na commercial load sa Itbulaga. So ngayon po ay meron po silang 76 TV ads. So kahapon nga po ay 58 ads, ngayon po ay 76 TV ads. So mataas or 18 ads nga po ang nadagdag para sa Itbulaga ngayong araw po. So meron po silang tatlong gap. Sa unang gap ay 19 TV ads, sa pangalawa ay 37 TV ads, at sa pangatlo ay may 20 TV ads. So meaning mga kaparokya, meron po silang total na 181 TV ads from Monday episode hanggang ngayong episode po yan, Wednesday episode. So yan po lumalabas sa kanilang online viewership, sa prizes given at sa commercial load ng Itbulaga ngayong araw po. So magpapaalam na po ako. Thank you and God bless.